Natapos ang ating last chapter sa Wisteria Wand and Sword, kung saan humingi ng tulong ang mga mages sa mga dwarves na talunin ang mga kalaban. Inalis din nila ang pagbabawal sa mga dwarves na humawak ng sandata, habang sina Marls at Headless ay napilitang gamitin ang kanilang huling alas. Naglabas si Headless ng isang magic circle gate na malapit kay Will, at isang halimaw ang lumitaw dito, at mabilis na inatake si Will Surfort na dahilan upang mawalan ito ng malay. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Wisteria Wand and Sword, at ito ay ang chapter 25. Nagsimula ang chapter, kung saan may isang misteryosong nilalang ang nakasuot na katulad ng damit ni Marls, at ito ay tinamaan ng atake, gamit ang isang espada. Ang umatake pala sa misteryosong nilalang, ay si Finn at mistulang nasa ilalim ito ng dungeon. Sinabi ni Finn sa kanyang kalaban, na ang paglalaro ng mga pusa at daga, ay matatapos na dito. Kayo ang gumawa ng mage killer, tama ba? Sabihin mo sa akin ang lahat ng iyong nalalaman. Bigla namang tumawa ang misteryosong nilalang at sinabi, na wala ng silbi pa kahit sabihin ko sa'yo iyon, dahil ang papel namin ay pilitin kayong pumunta sa kailaliman ng dungeon, sa mga oras na ito, ang ibabaw ay nasa. Hindi naman pinatapos ni Finn sa pagsasalita ang kanyang kalaban, dahil ibinaon na niya ng tuluyan ang espada na nasa dibdib nito, gamit ang kanyang paa. Habang napagtanto naman ni Finn, kung ano ang plano ng kanilang kalaban. Inilipat ang scene kay Will Surfort, kung saan ito ay sugatan at nawalan ng malay, dahil sa natamo nitong atake ng bagong labas na halimaw. Bigla namang nagkamalay ang ating bida at nagsuka ng dugo. Dali-dali naman itong tumayo at pinagmasdan ang kanyang kapaligiran. May narinig itong kakaibang tunog, at ang kanyang kalaban ay hindi niya makita. Ito pala ay tumalon ng napakataas, upang atakihin muli si Will Surfort sa itaas ng gusali, gamit ang kanyang espada. Naharangan naman ni Will Surfort ang pag-atake ng halimaw gamit ang kanyang espada, habang ang kanyang kalaban ay dumalsdas pa ibaba at ang kanyang sandata, ay sinira ang gusali. Dahil sa lakas ng pag-atake ng halimaw, tumalsik si Will papalayo at muling bumunggo at lumabas ng building. Habang ito ay nahuhulog pa ibaba, ginamit niya ang kanyang espada upang ibaon ito sa pader ng gusali na nasa kanyang likuran, at pabagalin ang kanyang pagbagsak. Matagumpay naman siyang nakatuntong sa sahig ng hindi nasasaktan, at sinabi sa kanyang isipan, na anong klaseng lakas ang mayroon siya. Napaka-imposible. Maaaring mas malakas pa ito kaysa sa Evil Grand Duke. Inilipat naman ang scene kay Krillwi, kung saan nasa taas pa din ito ng sentrong lungsod, at pinagmamasdan ang mga nangyayari. Nakita din ito ang bagong labas na halimaw at sinabi sa kanyang sarili, na ang halimaw na iyon ay isang debende. Ang kilalang halimaw sa ika-40 palapag na isang natatanging uri, ito ang halimaw na nakapatay na ng mga dating miyembro ng Magie Evander. Inilipat ang scene kina Marls at Headless, kung saan patuloy din nilang pinagmamasdan ang mga nangyayari sa sentrong lungsod ng Rigarden. Sinabi ni Marls, na nawalan tayo ng 50 sa ating mga kasapi, para lang maitulak ang halimaw na iyon papasok sa gate. Sinaad naman ni Headless, na kinailangan ng maraming pagsisikap para mahuli ito ng buhay, hindi ba? Sinambit ni Marls habang nakangiti ito, na inaasahan kong talagang magbibigay ito ng impyerno sa kanila. Muli namang ibinalik ang scene kay Will Surfort, kung saan sinusubukan niyang iwasan ang mga ibinabatong atake ng halimaw. Sinabi ng ating bida sa kanyang sarili, na kahit na iniiwasan ko ang mga direktang tama, napapalipad pa rin ako, na parang piraso ng papel. Hindi ito kalaban na kaya kong labanan ng harapan sa isang sword fight. Ang tanging bagay na maaari kong gawin ngayon ay tumakas. May 2 estudyante ang nakahandusay sa sahig, at ang halimaw ay papalapit sa kanila, na nakita ni Will Surfort. Mabilis na kumilos ang ating bida upang iligtas ang dalawa, habang ang halimaw ay nagpakawala ng pag-atake gamit ang kanyang malaking espada, patungo sa 2 estudyante. Lumikha ito ng napakalakas na impact, ngunit nakarating sa tamang oras si Will Surfort, at nagawang mapigilan ang espada ng halimaw. Bagamat naharangan ni Will ang pag-atake ng kanyang kalaban, ay labis itong nahihirapang pigilan sa pag-atake ito. Sinabi ng 2 estudyante, na ang mangmang. Anong ginagawa niya dito? Sinabihan naman ni Will ang 2, na tumakbo na kayo. Umalis na kayo dito.
Dali-dali namang tumayo ang dalawang estudyante, at tumakbo papalayo, habang ang halimaw naman ay inangat ang kanyang isang kamay, upang maglunsad ng isang suntok patungo kay Will Surfort. Hindi naman itinuloy ng halimaw ang kanyang suntok, ngunit sinipa niya ito at tumama sa sikmura ng ating bida. Lumipad si Will Surfort papalayo sa halimaw, habang mabilis na naglaho ang kanyang kalaban, at nagtungo sa likuran ni Will, upang magpakawala muli ng isa pang pag-atake. Sinuntok ng halimaw si Will sa sikmura, na naging dahilan upang muli itong magsuka ng dugo. Si Will ay nakahandusay sa sahig, habang ang halimaw ay nakatayo sa kanyang harapan, hawak-hawak ang malaki nitong espada. Tatapusin na ng halimaw si Will Surfort gamit ang kanyang napakalaking sandata, ngunit biglang dumating si Donan, isa sa mga dwarves, sinuntok niya ang halimaw sa paa, na naging dahilan upang hindi niya maituloy ang kanyang pag-atake, at napaatras din ito sa lakas ng ginawang suntok ng dwarf. Tinanong ni Donan si Will, kung okay lamang ito, habang hindi naman inasahan ni Will ang tulong na ginawa ni Donan sa kanya. Sinabi ni Donan, na manatili ka lamang dyan Will, at kakalabanin namin ang halimaw na iyon, hanggang sa maging pulbos ito. Hindi lamang pala si Donan ang dumating, dahil kasama din niya ang mga ibang dwarves na nasa tavern ni Miss Gina, at pinapalibutan nila ang halimaw. Inilipat naman ang scene kay Iris, kung saan pinapanood niya ang mga nangyayari gamit ang Witch's Eye. Sinabi ni Iris sa lahat, na lahat ng puwersa, magtipon sa katimugang bahagi ng lungsod kung nasaan ang learner, na si Will Surfort, unahin natin ang pagtalo sa Devende. Sa sandaling masira ng mga dwarves ang mage killer ng halimaw, ay maglunsad ng isang buong atake sa Devende. Narinig naman ito ng lahat ng high mages, at mabilis na sinunod ang utos ni Iris. Ibinalik naman ang scene kina Marls at Headless, kung saan nakikita nila ang nangyayari kina Will Surfort. Sinabi ni Marls kay Headless, na napalibutan na nila ito, hindi ba? Sinaad ni Headless, na napapalibutan na nga nila ito, na naaayon sa ating plano. Ngayon, simulan na. May isang bilog na kulay itim ang lumabas sa dibdib ng halimaw, at may mga itim na usok ang pumapasok dito. Tinanong ni Donan ang lahat kung ano ang lumabas sa halimaw, habang sinabi ng gulat na si Will Surfort sa kanyang sarili, na ang core ng halimaw, ay pinalabas niya. Nakita naman ito ni Professor Edward gamit ang Witch's Eye, at napansin din nito, na ang itim na usok ay nanggagaling sa mga bangkay ng mga natalo nilang halimaw. Mabilis niyang sinabihan ang lahat, na ito ay isang patibong, at nahulog tayo sa kanilang plano. Absorbahin niyo ang lahat ng magic elements. Sinabi naman ni Headless, na huli na kayo para dyan. Ipinakita na napakaraming magical elements ang papalapit sa halimaw, na ikinagulat ng lahat. Sinabi pa ni Headless, na ang natatanging espesyal na kakayahan ng Devende, o ang Supreme King of Killing, ay maaari itong sumipsip ng mga elemento ng mahika mula sa iba pang mga halimaw. Sa madaling salita, maaari nitong nguyain ang sarili nitong uri para maging napakalakas. Sinabi ni Krilwi, na masama ito. Pigilan ang halimaw sa pagsipsip ng magical elements. Sumigaw naman si Donan at sinabihan ang lahat ng kanyang kasamahan, na atakihin natin ang halimaw ng sabay-sabay. Mabilis na kumilos ang lahat ng dwarves, upang pigilan ang halimaw sa pag-absorba ng mga magical elements. May bigla namang itim na mahika ang tumama kay Donan, at bigla itong napahinto sa pagkilos, at humandusay sa sahig. Ang may gawa ng itim na mahika ay si Marls, kung saan ang kanyang mga patalim na nasa kanyang bewang, ay nagsilutang sa ere at pumapaikot sa kanya. Sinabi ni Marls, na hindi ko papayagan yan. Manatili lang kayong nakadapa, at saksihan ang pagsilang ng isang tunay na halimaw. Isa-isang tinatamaan ng itim na mahika ang mga dwarves, habang ang halimaw ay patuloy na kumokolekta ng mga magical elements. Nang matapos na ang halimaw sa paghigop, ay unti-unti nitong binalik ang kanyang core sa kanyang dibdib, at sumigaw ito ng napakalakas. Ipinakita na ang halimaw ay nag-evolve, nagkaroon ito ng pakpak, at ang napakalaking mata nito, ay nababalutan na ng baluti. Naglabas din ito ng napakaraming spike sa kanyang likuran, at pinakawalan ito sa kanyang paligid. Ang mga spikes ng halimaw, ay unti-unting sinusugatan ang mga dwarves na nakapalibot sa kanya. Tumatawa ng parang demonyo si Marls dahil sa mga nangyayari at sinabi, na kamangha-mangha. Hindi epektibo ang mahika ng mga mage laban dito. Hindi rin gagana ang lakas na mayroon ng mga dwarves sa kanya.
Hindi naman makapaniwala si Will Surfort sa mga nangyayari at sinabi sa kanyang sarili na ang malaking bilang ng mga halimaw ay isinakripisyo nila. Ang pagsisikap ng mga mages ng Rigarden na ipagtanggol ang syudad ay ginamit para palakasin ang kanilang trump card. Sinabi naman ni Headless kay Marls na ang pagwawala ng halimaw ay isang ritual, ang lungsod ang kanyang altar, at ang magiging kahahantungan nito ay ang kamatayan ng mga Magi Evander. Habang patuloy na inaatake ng halimaw ang mga dwarves, si Will Surfort ay sinusubukang makabangon, habang sinabi niya sa kanyang isipan, na masyadong malakas ang kalaban, kahit na ang mga mage, at ang mga dwarf ay walang laban dito. Ang tanging paraan para mapigilan ito ay gamitin ang kapangyarihan na iyon. Ang tinutukoy ni Will Surfort, ay ang nagawa niya noong nilabanan niya ang Evil Grand Duke, gamit ang kanyang flame sword. Sinabihan ni Rusty si Will, na ang iyong espada Will. Mabilis namang hinarap ni Will Surfort si Rusty, at inangat ang kanyang espada. Nagpakawala naman ng mahika si Rusty gamit ang kanyang wand, patungo sa ating bida, ngunit biglang lumitaw ang halimaw sa kanilang harapan, at pinigilan ang magic spell ni Rusty, na mapunta sa espada ni Will. Mabilis din niyang nilapitan si Rusty, at ginamit ang kanyang espada, upang putulin ang kamay nito. Nagtagumpay ang halimaw na putulan ng kamay si Rusty, at nabahiran ng dugo ang pusa ni Will sa mukha, habang hindi inasahan ng ating bida ang mga pangyayari, at labis na nakaramdam ito ng pangamba at galit sa nangyari sa kanyang kaibigan. Sinigaw ni Will ng malakas ang pangalan ni Rusty, at mabilis na kumilos upang atakihin ang halimaw. Sunod-sunod na nagpapakawala ito ng atake gamit ang kanyang espada, ngunit madali lang na napipigilan ng halimaw ang mga atake ng ating bida. Sinipa ng halimaw si Will Surfort, at lumipad ito ng napakalayo sa kanya. Sinubukang pigilan ni Will ang pagtalsik nito gamit ang kanyang espada, at huminto ito sa itaas ng gusali, habang mabilis namang sumunod ang kanyang kalaban sa kanya. Nagpatuloy ang laban ng dalawang magkatunggali sa itaas ng building, at sunod-sunod ang mga pagsabog na nangyayari. Si Rusty ay sinusubukang pigilin ang pagdudugo ng kanyang kamay na naputol, at sinabihan din niya ang pusa ni Will na hanapin mo si Colette Kiki. Huwag kang mag-alala, poprotektahan ko ang iyong master, pangako ko yan. Mabilis na tumakbo si Kiki at napapaiyak ito, habang tumayo naman si Rusty at sinabi sa kanyang isipan, na tama iyon, maliwanag sa akin kung ano ang dapat na kailangan kong gawin. Ipinakita na patuloy ang sagupaan ni na Will at ang halimaw. Habang nilalabanan ni Will ang kanyang kalaban, ay sinabi niya sa kanyang isipan, na kahit gaano pa ako magalit, hindi ko matatalo ito. At kahit gaano ako kakalmado, walang taktika na maisip ko ang magiging epektibo. Kahit nakaalaman o karunungan, o ang kasanayan sa espada na nakuha ko, o ang aking mga maliit na pakiramdam sa harap ng malupit na realidad, wala sa kanila ang makakatalo laban dito. Kung ganoon, ibig sabihin ako'y walang kwenta pagkatapos ng lahat. Patuloy na tinatamaan si Will ng pag-atake ng halimaw, at nawawala na ito ng pag-asa pang manalo. Ang halimaw ay unti-unting lumalapit kay Will, habang ang ating bida ay nakahandusay na lamang sa sahig, at hindi na kumikilos pa. Nagpakawala ng pag-atake ang halimaw gamit ang kanyang espada kay Will Surfort, at ang kanyang salamin na suot at espada, ay tumilapon. Maging ang katawan ni Will ay tumalsik papalayo sa gusali, habang ipinakita naman na may malay pa rin ang ating bida, at gulat na gulat ito sa kanyang nakita. Si Rusty ay nasa kanyang harapan, ito ay nakangiti sa kanya at sinabi, na Will, lagi lamang akong nandito. Ipinakita na itinulak pala ni Rusty si Will upang mailigtas ito, ngunit siya ang tinamaan ng atake ng halimaw, kung saan ang espada ng kanilang kalaban ay nakabaon sa gitnang katawan ni Rusty, na ikinagulat ni Will Surfort. Sinusubukan nilang abutin ang isa't isa gamit ang kanilang mga kamay, ngunit unti-unting nahuhulog pa ibaba ang ating bida. Napapaluha si Will Surfort sa nangyari sa kanyang matalik na kaibigan, at sumigaw ito ng napakalakas. Dito na natatapos ang Chapter 25 ng Wisteria Wand and Sword. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.